5 mo. Five po. 4-5. Kaya ipinatawag ni Esther si Hatak, isa siya sa mga pinuno ng hari na itinalagang mag-aasikaso sa kanya. Pinapunta niya si Hatak kay Mordecai para alamin kung bakit siya nagkakagay. 6. Kaya pinuntahan naman ni Hatak si Mordecai sa plaza ng lungsod na nasa harap ng pintuan ng palang. 7. Sinabi sa kanya ni Mordecai ang lahat ng nangyari at kung magkano ang pinangako ni Haman na ibibigay sa pintuan ng kabuhayan ng hari ng Susa para patayin ang lahat ng mundo. 8. Binigyan siya ni Mordecai ng isang kopya ng kautusan ng hari na pinagbigay alam sa mga taga-Susa. Para ipakita kay Esther, sinabihan din niya si Hatak na sabihin lahat kay Esther ang lahat sa nangyari at pakiusapan ito na pumunta sa hari upang magmakaawa para sa mga kalahi niya. 9. Bumalik si Hatak kay Esther at sinabi ang lahat ng sinabi ni Mordecai. 10. Pinabalik muli ni Esther si Hatak kay Mordecai at ipinasabi ang ganito. 11. Alam ng lahat sa buong kaharian na ang sinumang lalaki sa hari sa loob ng kanyang bulwagan, lalaki man o babae, na hindi ipinapatawag ay papatay. Kaliban na lang kung ituturo ng hari ang kanyang gintong sentro sa taong ito. At isang buwan na ako ang hindi ipinapatawag ng hari. 12. Pagkatapos na masabi kay Mordecai ang pinapasabi ni Esther, 13. Ito naman ang pinapasabi niya kay Esther. Huwag mo isipin ito lang sa lahat ng Hudyo ang makaligtas dahil sa palasyo ka ang katulad. 14. Sapagkat dahil na manahimik ka sa panahon ito, may ibang tutulong at magliligtas ng Hudyo. Pero ikaw at ang mga kamag-anak mo ay mamamatay. Bakit nga kaya ang pinangaray na at parang nailigtas mo ang kapwa mo ng mga Hudyo? 15. Kamuno. Ayan, yung sa may ano naman, yung sa may Esther 4:5-14 is palitan nyo ng mensahe ni Mordecai tsaka ni Esther. Ang nagbibigay ng mensahe is ni Hatak. Hatak ba? Hatak? Ayan. Tapos, pinasabi ulit ni Esther kay Mordecai na tipunin yung mga kalahin nila, yung mga Hudyo, tapos ipag-ayuno siya sa loob ng 3 araw. Sabi niya, pagkatapos, pupunta ako sa hari kahit ito'y labag sa batas. Kasi nga, sabi kanina na kahit sino mang pumunta sa bulwagan ng hari is papatayin. Basta yung mga Hudyo. Walang ano doon. Sabi niya, at kung dapat ako mamatay, ako nga ay mamamatay. Ayun. Sa 5 naman, sa chapter 5. Kasi naman doon, sorry. Hanggang 8 tayo dito. Hindi kasi maggawa ko na ito kasi eh. Ayun. Pumunta nga si Esther doon sa may bulwagan ng hari. Tapos inaya niya yung hari na dumalo sa... Ano ganito? Ayun. Sa pagpulong, sa kakain. Ayun. Tapos, ayun yung pumunta nga yung hari. Tapos sabi ni Esther na isama niya si Haman. Then pumunta nga sila doon kay sa inaan ni Esther. Basta sila pumunta nga sila doon para kumain. Tapos sabi ni hari na ano daw gusto ni ng ano niya, ng reign ng Esther niya. Ayun. Oo nga, yun nabasa ko dito eh. Ayun. Ano daw yung gusto ng reign na Esther niya. Tapos sabi ni Esther na pag pumunta sila bukas sa ihanda ulit na pagpupulong ni Esther, doon niya na raw sasabihan. Ayun. Tapos nung pauwi sila, nung masaya si Hari at si Haman, masaya si Haman.
pag uwi niya rin sa kanila, nagmamayabang siya na ganito, ganyan na in-invite siya ni Reyna Esther dun sa pagpupulong. Siya lang daw, tsaka si Haring Xerxes. Eh di para nagmamayabang siya dun. Tapos, dun niya kanilantuin sa mga kamag-anak niya, sa asawa niya. Nagmamayabang siya na sila lang daw yung in-invite ni Reyna Esther. Tapos, sabi ng asawa ni Haman, dami kasing pangalan. Ang pangalan nun is si Zeres. Sana naman. Kasi bago lumabas si Haman tsaka si Haring Xerxes, nakita ni Haman sa labas ng pintuan si Mordecai. Siyempre galit si Haman doon kay Mordecai kasi nga hindi na yung buko doon sumusunod. Kahit na mas mataas yung posisyon ni Haman. Ayun nga, sinabi rin ni Haman sa asawa niya yung about doon. Tapos sabi ng asawa niya na si Zeres is bakit hindi raw siya magpagawa ng pitayan para kay Mordecai. Hindi ko alam kung ganito ka ni 22.5 metro ang taas. Mataas doon. Ayun, yun daw kataas sa pintuan ng palasyo at bukas ng maaga hilingin mo sa hari na bitayan si Mordecai. Sa gayon, masaya kang makakapunta sa handaan na yung in-invite nga sila ni Reyna and Esther. Nang gabing yun, di makatulog si Haring Xerxes. Pinakuha niya yung aklat ng anong tawag doon? Hindi. Ayun, sa aklat ng kasaysayan. Sa aklat ng kasaysayan na yun kasi, isinusulat yung mga pangyayari na nangyari na. Kahit, kunyari, kahapon, nag-birthday si ganito, syempre ilalagay doon. Ayun nga, pagka-uwi, pinakuha ni Haring Xerxes sa eunuko, sa katulong niya, para basahin yung aklat ng kasaysayan. Nakalagay dun sa aklat ng kasaysayan yung nangyari, kung anong ginawa ni Mordecai sa mga kung paano naligtas si Haring Xerxes sa dalawang gustong ipapatay siya. Wait lang, magugulad ako. Tapos nagtanong si Haring Xerxes kung anong gantimpala o pagpaparangal ang ginawa ko Mordecai dahil sa kabutihan ang ginawa niya sa akin. Ayang tinanong niya kay sa mga tagapaglingkod. Sabi ng mga tagapaglingkod, wala po. Tapos nagtanong siya yung hari, sino daw ba yung nasa bulwagan? Tapos sabi ng mga katulong is si Haman. Since magpapagawa si Haman ng bitayan para kay Mordecai. Ay hindi naman alam ni Mordecai na niligtas ni Mordecai. Ay di alam ni Haman na niligtas ni Mordecai yung hari. Tapos ipinatawag si Haman. Kasi nga nalaman din ng hari na ipapakita niya si Mordecai. Siyempre, ang laki ng tulong ni Mordecai sa hari kasi nga niligtas siya. Tapos, nagtanong yung hari kay Haman kung ano daw yung mga ginagawa para malaman kung pinaparangalan ng hari kung sino man yung gusto niyang parangalan. Tapos may word doon na wait lang. Walang word doon na walang gano'n ah. Yung may word doon, ang sinisigaw daw is ito ang ginagawa sa taong pinaparangalan ng hari. Ayun. Tapos sila sakay sa kabayo. Tapos sabi naman ng hari is kunin daw yung
kabayo at aalis sila. Ha? Eh? Ayun. Ulun daw yung kabayo tapos aalis sila. Pumunta sila kay Mordecai. So, hindi na sana namin sila. Ha? Wala pa nga eh. Kasi naka-practice eh. Skin ko ako. Si Kuya. Naka-practice ka na eh. Hindi na lang kasi mabasa yan. Ano po sa'yo ni Kuya? Pero naman. Ayun. Pinakuha ng hari yung kabayo. Tapos doon niya pinasakay si Mordecai since na wala pang napaparangan sa kanya. Tapos si Haman yung Ayun. siya yung nagsisigaw na ayun daw yung pinaparangalan ng hari. Hindi alam ni Haman na No? Ha? Hindi ano ni Haman sa Mordecai. Yung, alam niya yun.